Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang huling kabanata. Hindi niya nagawang tanggihan ang paanyaya ni Audrey. Agad niya itong hinila sa loob ng kanyang silid at doon ay hinayaan nilang lumaya ang kanilang mga damdamin. Nagdaan sa isip nila ang mga araw at gabing ginugol nilang magkasama sa iisang silid. Iyon mga sandaling wala silang ibang iniisip kundi paligayahin ang isa't isa. She clung to him and pressed his hand frame against her soft and warm body. He'd lose his mind if he didn't have her soon. The sofa was nearer and he laid her down onto it. He was kissing her lips, the side of her neck, unbuttoning her blouse. He freed her breast and took one finger into his mouth. She moaned and writhed beneath him as her grip on his shoulder tightened. "You are sweeter than before, Audrey." He tasted the milk from her breast when he sucked hungrily on one of her nipples. He felt her quiver when he touched her jewel. He started removing the rest of her clothes. "Oh, Jacob, take me now," she said. "Yes, sweetheart." Kalong ng mama ni Jacob si Sandy habang ini-entertain ang ilang kamag-anak na bumisita sa bata. Hindi pa nakakausap ang baby, pero nakikipag-eye contact na ito. Sandy would also make lovely sounds like she was trying to communicate when someone want talking to her. Madali rin itong pangitiin, kaya lalong marami ang nalolokong makipag-usap dito. Sa isang sulok ng living room, ay kausap nila ni Jacob si Cassie na halos di makapaniwala sa mga nangyayari. "I'm glad. Hindi mo naalala yung ibinigay ko sa'yo noon bago ka sumakay sa EA. Nangingiting sabi ni Cassie kay Audrey. Kung nagkataon, walang Alexandria na kinababaliwan ng lahat. Honestly, Cassie, hindi ko alam na ano nga pala yung ibinigay mo. Nalaman ko lang noong buksan ko pero nasa bahay na ako noon." Nahihiya niyang pag-amin. Anong ano? "May hindi ba kayo sinasabi sa akin?" Usisa ni Jacob. Natawa si Cassie. "Tanungin mo yung nanay ng anak mo na marunong pa rin palang mag-blast hanggang ngayon." "Kondom," mahina niyang sabi kay Jacob. At ito naman ang natawa. "Aha, mulat sa pool pala ay pinagplanuhan ninyo kung gawa ng masama." Kahit papaano ay nakakatawa na si Audrey. Hindi tulad noong wala pa si Jacob, nakaramay niya. Talagang gumagaan ang pagpasan sa isang mabigat na pagsubok kapag may taong handang dumamay sa'yo. In fairness, unexpected pero ang ganda ng outcome ng voyage nyo. Tignan mo si Tito at Tita. Iminwestra ni Cassie ang mga magulang ni Jacob. Lokong-loko sa apo. Ang mga pinagsasabi parang hindi pinag-iisipan. "Makinig tayo ha?" Naiiling at natatawang pahayag nito. Si Sandy ngayon ay kalong ng private nurse nito. "Titigan mong apo ko, Ate Concha," sabi ng ina ni Jacob sa kapatid nito. Shape lang ng labi ang nakuha sa ina. "Loko, sa akin ang skin tone at hugis ng ilong, hindi ba?" "Tama ka," sang-ayon ng kausap. Marami nagsasabing kamukha daw ni Jacob ang bata pero di ako sang-ayon. Sabat naman ng ama ni Jacob. "Sa akin naman ni Sandy ang mga mata. Ganon din ang tenga." "Oo, at baba niya." Ano lang pala ang nakuha sa batang ito sa ama?" tanong ni Concha. Her precious smile. "Tignan mo ngumiti." Nilaro ng lola ang gilid ng labi ng apo. Maya-maya pa ay ngumiti na ang munting anghel. Katulad ng pangiti ni Jacob,
Tumaas ang isang sulok ng bibig. Waring ang kabilang bahagi lang ng labi nito ang humingiti. Aw! Sabi ng mga nakapaligid sa bata. See? Si Cassie uli. Nakukuha tuloy ako ng idea. I should have a child of my own para hindi na ako pilitin ni Mami na pakasal kay Jacob. Teka, kailan niyo naman balak pakasal para mapalitan na ang apelido ni Sandy? Apelido mo pa rin ang gamit niya, Audrey. Si Jacob ang sumagot. Siguro pagkatapos ng operasyon ni Sandy. Right now ang focus ng atensyon naming lahat ay ang pagaling ng bata. Inaayos na rin ng abogado para maging Alexandria Marquez Monteverde ang name ng anak ko. Parang may kamay na anghel na humaplos sa puso ni Audrey sa narinig. May balak si Jacob, napakasalan siya, pero hindi na lang muna niya paasahin ang sarili. Hindi pa naman ito personal na nagbabanggit sa kanya tungkol dito. Sa bagay, paano nga naman kayo magpapalitan ng solembaw kung ang isip nyo lumilipad? Wala pa ba ang kapalitan ni Nurse Hannah? Tanong ni Jacob mula sa adjoining door. Kanina pa nariyan. Ang sabi ko kumain muna siya ng hapunan. Tutal maaga pa naman. Mauna ka nang matulog. Nagsasama sila ni Jacob na parang tunay na mag-asawa. Naghihintay sa pagkain at sa pagtulog. Kay sarap pala at kay ligaya sa pakiramdam na buo ang pamilya. Sa isip ni Audrey ay kahit hindi siya pakasalan ng ama ng kanyang anak, okay lang. Ang mahalaga ay magkakasama silang tatlo. Wala na siyang mahihiling pa sa mga sandaling ito, kundi ang tuluyang pagaling ni Sandy. Yun lang. And she'd be happy and content for the rest of her life. What are you doing? Curious itong lumapit sa kanilang mag-ina. Nakaupo si Audrey sa gilid ng kama. Inilapit niya roon kanina ang crib ng baby nila. Sinusubukan kong padidehin si Sandy. Ayaw niya talaga Sayang naman ang breast milk ko. Huwag kang manghinayang. Hindi masasayang sa akin yan mamaya. May kahalayang bulong nito sa kanya. Umangkala ang braso nito sa kanyang bewang at hinagkan siya sa punong tenga. Jacob, saway niya rito. Behave. Nasa harap tayo ng anak mo. Kahit saan, kahit anong oras. Basta si Jacob na ang maglambing sa kanya ay hindi niya mapaghindian. Sandy, censored ito anak ha. Bawal mong panoorin. To their amazement and delight, Sandy made a rounds and sounds parang nagbe-baby talk. She even raised one of her small hand. Para bang gusto nitong hawakan ng ama. Inilapit ni Jacob ang mukha sa bata at hinalikan ang kanyang munting anghel na si Sandy. Again, made a soft sound. Parang may gustong sabihin ang anak nila. This is the most wonderful scene I be ever witnessed in my entire life. Maluha-luha niyang pinapanood ang mag-ama niya na parang nagkakaintindihan habang nag-uusap. Sa sobrang tuwa ni Jacob ay kinarga nito ang bata. Ready ka na ba anak? Para sa operasyon? Next week na yon. Be strong para hindi na natutulala ang mami mo na iyakin. Naupo si Jacob sa kama sa tabi niya. Sa kanya naman tumingin ang anak nila. Parang gusto nitong abutin ang kanyang mukha. Naiintindihan mo ba talaga ang sinasabi namin, mahal ko? Idinikit niya ang palad nito sa kanyang pisngi. I love you so much. You and your father. I think handa na si Sandy sa operasyon. Tignan mo, ang kulay ng balat niya. Ang ganda. Sabi ng pedya niya, her lungs sounded good. My little sweetheart is all set for her big day. Tumayo si Jacob at isinasayaw-sayaw ang sanggol. Kaya lang ay bigla itong bumahing. A cute little sneeze na ikinatawa nilang dalawa. Yun naman ang tagpong inabutan ng tagapag-alaga nito. Ay! Nag-sneeze na naman ang baby namin. Ani ni Nurse Lina. I-check ko lang po sir kung may fever pa.
Kinuha nito ang bata kay Jacob at inihiga sa crib. Pagkaraan ng ilang saglit, "Oh, temperature is normal. Mabuti naman." Ilang minuto pa nilang nilalaro ang kanilang anak at ayaw pa sana nila itong tigilan, kaya lang ay oras na ng pagtulog nito. Panay ang ngiti nito sa kanilang dalawa na wari nagpapasikat, kaya lalo silang nawili. Sleep well, my angel. Mahal na mahal ka ni Mami. Good night, Alexandria." Pinagtigisahan nila ni Jacob ang magkabilang pisngi ng kanilang anak at marahan yung hinagkan. Parang nakiliti ang bata. Nagkaroon ng konting sounds ang ngiti nito. Isa na namang bagong accomplishment ni Sandy na nakakapagpangiti sa kanila ngayong gabi. Bago sila tuluyang umalis, binulungan ng ama ang anak. "Stay with your nurse, Sandy. Mommy and I will try to make a baby brother for you." Ngumiti ito sa kanila nang pagkatamis-tamis na tila ba nauunawaan nito ang narinig. Walang pagsidlan ang tuwa sa puso ni Audrey. Panatag ang kalooban niya ngayon at masayang-masaya siya sa piling ng kanyang mag-ama. Magkahawa kamay pa nilang tinungo ang kanilang silid. Wala silang kamalay-malay na iyon na ang huling pagkakataon na makikita nilang masiglang ngumingiti ang supling na ipinagkaloob sa kanila. Kung walang kasamang trained nurse si Audrey, kanina sa bahay ng mga Monteverde ay baka hinimatay na siya sa nerbiyos. Natuluro siya nang biglang tumaas ang lagnat ni Sandy. At kahit nabigyan na ng nurse ng medication, ay hindi pa rin bumababa ang lagnat nito. Wala pang kalahating oras pagkatapos ay tumirik ang mga mata ng bata. Naagapan naman ng nurse, subalit ang kasunod na pangyayari ang tila nakapagpahinto sa function ng kanyang anak. Hindi na niya alam kung ano ang dapat gawin nang makita niyang nangingitim ang anak. Umaatake ang Blue Baby Syndrome, nakaakibat ng BSD. Kung paano sila nakarating sa ospital ay hindi niya namalayan. Unang dumating si Jacob na tinawagan ni Nurse Hannah. Si Jacob na mismo ang kumontak sa Ate Marga niya para ipaalam ang nangyari. Wala nang ibang maprosesong utak ni Audrey sapagkat si Sandy lang ang tanging naisip niya. Nasa loob na ng ICU sina Jacob at ang mga magulang nito nang dumating ang hipag kasama ang mga pamangkin niya. "Ang akala ko ba okay na si Baby Sandy?" tanong ng kanyang Ate Marga na makalapit. "Akala ko rin eh." Buong simpasya siya nitong niyakap. Bumaling siya sa mga pamangkin. "Pasensya na kayo ha. Hindi ko kayo pwedeng papasukin lahat eh." "Okay lang, Tita Audrey. Group hug na lang tayo para iyakan mo na lang kami para kay Baby Sandy." Natouch siya sa concern ng mga ito sa nakababatang pinsan. Kahit alam na hindi sila makalapit kay Sandy, ay nagsipunta pa rin ang mga ito para bigyan siya ng moral support. Gusto niyang humugot ng lakas mula sa pagmamahal at sa positibong pananaw ng mga pamangkin. "Payakap nga sa inyo." She opened her arms. "Pahiram ng lakas. Si Tito Audrey, please." Sabay-sabay nagsilapit sa kanya ang mga bata. They gave her the loving embrace she needed. Ipaparating niya kay Sandy ang mainit na yakap ng mga pinsan nito. Lalo siyang naiyak nang tawagin siya ni Ivan at parang gustong magpabuhat sa kanya. "Tata?" Ang dalawang maliit na braso nito ay nakaunat sa kanya. Kinuha niya ito at mahigpit na niyakap. "Oh, hayun Audrey. Kapag hindi pa naman lumakas ang loob mo niyan, ewan ko na lang." Nakangiting sabi ng kanyang hipag. "Bili ng Kuya Albert moda. Dalin ko dito ang mga pamangkin mo. Tatagan mong kalooban mo para kay Sandy." "Oo ate. Salamat sa inyong lahat." "Doc, how's my daughter?" "Gawin nating lahat ng dapat gawin. Mr. Monteverde, tatapatin na kita sa pag-uusap nating ito." Seryosong pahayag ng doktor ni Sandy. "I'm saying that we can always pray for a miracle." Nang marinig ang pahayag ng manggagamot ay namanhid ang buong katawan ni Jacob. Parang nanlaki ang kanyang ulo. Otomatiko niyang nilingon ng anak sa pagkakataong yon ay walang malay. Sa katawan nito ay maraming tubo ang nakakabit.
Nakabantay si Audrey sa tabi ng kama nito. Hindi pa natin nagawa ang open heart surgery, ani niya sa manggagamot. With Sandy health condition, baka hindi niya kayanin. The probability is still 50-50, saad ng doktor. Pareho lang ang chance kung hihintayin muna natin siyang makarecover bago operahan. Her body is so weak. Even a small laceration would after her. Gaano pa kung bubuksan natin ang dibdib niya? Naiintindihan ko, Dok. He replied with a sig. Napakabigat sa damdamin ng isang ama na makitang nahihirapan at agaw buhay ang kanyang munting sanggol. Kailan lang sila nagkakilalang mag-ama pero mula noon ay minahal na niya ito. Masyado pang bata si Sandy para sa ganitong pakikipaglaban. Kailangan niya na tulungan ang kanyang sarili. Hindi niya dapat isuko ang anak. Gusto pa niya itong makasama. Pero Mr. Monteverde, kung gusto pa rin ninyong ituloy ang open heart surgery sa kabila ng lahat, may medical team and I will try to do our best. Mag-usap tayo kapag nakapagpasya na kayo ni Mrs. Tinapik ng doktor ang kanyang balikat. Pero kung magsasalita ako bilang isang magulang din na tulad mo, isa lang maipapayo ko, iho. Let's pray and wait for a miracle. Ang mas ikabubuti niya, ang isipin niyo at hindi ang inyong pansariling sensitibong emosyon o damdaming masasaktan. Tawagan mo na lamang ako anumang oras. Matagal nang nakalabas ang doktor sa silid ay hindi pa rin siya makakilo sa kinatatatuyuan. He could not believe this was happening to them. Natauhan lang si Jacob nang marinig na hinihimig ni Audrey ang paboritong lullaby ng anak nila. My precious one, my tiny one, lay down your pretty head. My dearest one, my sleepy one, it's time to go to bed. My precious one, my darling one, don't let your lash whip. My cherished one, my weary one, it's time to go to sleep. Narinig kaya ni Audrey ang pag-uusap nila kanina ng manggagamot? Nilapitan niya ito at marahang pinisilang balikat habang kinakantahan nito ang bata. Sigurado siyang naririnig at nararamdaman pa rin ni Sandy ang presence nila sa tabi nito. Audrey, we need to talk. We have to make a very important decision for our daughter. Without looking at him, she tapped his hand that was resting on her shoulder. Huwag na nating pahirapan ang anak natin, Jacob. She almost choked when she said the sad words. Itinayo niya ito at ang buong higpit na niyakap. Tama si Audrey. Tama ang doktor. Magiging makasarili siya kung ipipilit pa rin niya ang open heart surgery. Gayong alam niya na baka hindi ito kayanin ni Sandy. Hindi naman ibig sabihin ito na isusuko nila ang anak. They would still pray for their daughter's recovery. Bilang ina, mas ikamamatay ko palang nakikitang nahihirapan ang anak ko, Jacob. Nananalangin na ako. I told him if he needed another angel in heaven, payag na akong kunin niya si Sandy. At least, our daughter is safer with him. Tama ko, di ba, Jacob? He agreed, and they both cried bitterly as they lovingly surveyed their very little angel in bed. I'll still hold to God's miracle. Isang mapagpalaya at malungkot na awitin ang pumailan lang ng umagang yon habang ang kamag-anak at kaibigan ni na Jacob at Audrey na nakikiramay sa kanilang pagdadalamhati ay isa-isang nagsisilapit kay Sandy na para sulyapan ito sa huling pagkakataon. Bye, Sandy. Hirap ang kaloobang nagpaalam si Jacob sa anak. Please, don't forget to watch over us, especially your mommy. Ikinawit niya ang braso sa katawan ng katabi para maalalayan ito sa mabuhay nitong pagkakatayo. Anak ko! Anak ko! Panaghoy ni Audrey. Sa halip na isasara na nila ang casket, ay mahigpit pa nitong niyakap ang labi ng pinakamamahal na anak. Jacob, wala ng anak ko. Napilitan siyang akayin palayo ang dalaga para iupo. Ang mga lolo at lola na lamang niya ang tuluyang nagsara sa casket
at nagbigay hudyat para ibaba na sa huling hantungan ng apo nila. Lahat ay luhaan sa huling pamamaalam sa munting sanggol na bagamat saglit lang na nakasama ay minahal na nila agad at nagkaroon ng pitak sa kanilang mga puso. Hindi pa ba tayo uuwi, Audrey? Tanong ni Jacob. Sila na lamang ang naiwan sa family mausoleum. Ang pinakahuling bisita ay umalis. Ilang oras na ang nakakalipas. Iwan mo na ako. Nagtataksi na lamang ako pauwi sa amin. Nakita ni Audrey na tumaas ang kabilang sulok ng bibig ni Jacob sa sinabi niya. The kind of smile, if it could be called that, would forever remind her of Sandy. Sa amin. Saan ba ang sa inyo? Hindi ba't iniuwi ko na kayo ni Sandy sa bahay? Wala na siya. Wala na akong dahilan para manatili doon. Malungkot niyang pahayag. Dito muna ako. Gusto kong makasama ang anak ko. Tanggap naman niyang wala na ito. Naninibago lang siya na hindi na nakikita, nahawakan at naririnig ang bata. Tinanggal ni Jacob ang suot na salaming dekulay at tila konsumido siyang tinabihan sa upuan. Nagsasawa at nauubusan na siguro ng pasensya sa kanya. Naririnig niya ang marahas nitong paghinga bago muling nagsalita. Gusto lang talaga ni Jacob na mag-divert ang atensyon ni Audrey sa ibang bagay. Ayaw niyang magkasakit din ito, dala ng sobrang dalamhati. Alam niyang mahirap paliwanagan ang mga taong depressed pero pagtsatsagaan niya ang ina ng kanyang anak. In an hour, darating na ang katiwala ng mausoleo para isara to. Since hindi ka niya kilala at hindi ka naman legal na Monteverde, hindi ka niya pagbubuksan tuwing dadalaw dito. Hihingi pa ako ng permiso sa inyo para madalaw ang anak ko. Anong kulukuhan yan, Jacob? Hindi makapaniwala sa narinig si Audrey. Sa narinig ay nahalinhan ng galit ang nadaramang kapanglawan. Kanina ay gusto na naman niyang umiyak habang nawalan siya ng ulirat. Pero ngayon ay ibig niyang magalit at manapak ng tao, lalo na, at parang mangiti pa si Jacob sa reaksyon niya sa sinasabi nito. Oo naman, finally, family mausoleum ito at hindi public cemetery. Remember the time na sinabi mong patayin na lamang kita sakaling mawawala sa iyo si Sandy. Umakyat ang dalawang kamay nito sa magkabila niyang balikat. Yes, totohanin kaya nitong kitilin ang buhay niya. Nasabi lang naman niya yon dahil hindi pa siya handang pakawala ng anak. Ngayon na ba? Napalunok niyang tanong nang maramdaman ang isang palad nito sa kanyang batok habang ang isa ay dumako sa kanyang leeg na waring handa ng sakalin siya. Not yet. Sa dami ng pagkakautang mo sa akin, kailangan mo munang mabayaran kahit kalahati. Alam mo bang napakamahal ng singil mo sa akin sa pagiging escort mo? Hindi lang yon. Multi-million deal ang tinanggihan ko dahil ikaw ang hinihinging kapalit ni Mr. Rossi. Jacob, kahit ibenta ko ng paulit-ulit ang katawan ko, hindi ko maiipon ang halagang yon. Saan naman siya kukuha ng milyones na pambayad dito? I know, mayroon pa. At inuobliga kitang bayaran ang mga ito sa lalong madaling panahon. Hindi natuloy ang kasal ko dahil sa'yo. At ang pinakamatindi sa lahat, inilihim mo sa akin ang anak ko. Mas matagal ko pa sana siyang nakasama kung mas maaga kong nalaman. I'm sorry about that, Jacob. I be already shut up, Audrey. I don't need your sorry. What I deserve is to be recompensed. He covered her face with both his hand. Wala siyang magawa kundi salubungin ang tingin nito. Sa kanyang pagtataka ay wala siyang makitang galit sa mga mata ni Jacob. All she could see in his gaze was tenderness. That loving look that made her fall in love with him. Hindi niya inaasahan na masisilayan pang muli ang lalaking ito.
Hindi niya inakalang pagkatapos ng masasakit na pinagdaanan ay mararamdaman pa niya ang kakaibang damdamin na tanging kay Jacob lang niya naramdaman. At si Jacob lang din ang napagdaman noon. She felt love and cherished every time they were together. Paano nga kita babayaran? Wala siyang idea. Marry me. Yun lang ang tanging paraan, Audrey. Ha? Bakit hindi kita maintindihan, Jacob? Sinisingil ba siya nito o ginagantimpalaan? Be my wife. Give me a bunch of kid. Be my escort for the rest of my life. Are you trying to tell me? Yes, I'm telling you, I love you, sweetheart. Dahil ba kay Sandy? Kaya pinag-aaralan mo kong mahalin. Bago pa dumating si Sandy, mahal na kita. Wala akong nagawa. I was enticed since I first laid eyes on you. Oh, Jacob, masyado siyang nalasing sa tamis ng binitawan nitong mga salita. Walang anumang namutawi sa kanyang bibig, nang anumang matagal na niyang kinikimkim sa kanyang puso. I love you too, Jacob. Siya na ang kusang humalik dito. Halos pumutok ang puso niya sa sobrang kaligayahan. Nasulya pa niya ang nakangiting larawan ng anak sa ibabaw ng puntod nito. Parang masayang-masaya ito para sa daddy at mami nito. Alexandria's life on earth had been short, but she did her part superbly. Nagsimula sa mali ang relasyon ng kanyang mga magulang, pero napaglapit niyang muli ang mga ito para maitama ang maling nakaraan at makapagsimula ng bagong buhay na magkasama. She is now an angel in heaven, happily watching her parents confess their love for each other. At dito na po natatapos ang huling kabanata ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.